Ito po yung problema. Basura, hindi nakukolekta. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Yan, yung sa kuwa yan. Bakit tayo po? Hindi po ba ang minantuhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commissioner po? Correct. Oo, walang. Ni-raise ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po, Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Sumikat to eh. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Yan, correct. Kapasagutin mo, hindi naman ka-level. No? Di ba? So sa puntong yun, alam ko Abogado, nag-aaral yung yun eh. kinakain mo. Sumagot, NPE. Yes! Yan, dali! Ganyan nga kong, malatan mo pa. Tatan mo! Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinataghana sa saligang batas. Ngunit kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. Ang BP lang. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commissioner Audit. Lata kasi masyado sa Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisahin? Tama! Oh, bakit? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti kaya? Tumbok na Ito po yung tumbok. gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayo. Tama na. Kumuha siyang ilang pang mga bagay ng opisina na kagaya din ng paggagamit ng confidential funds sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga ito. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukala. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon. Dahil nga wala na pong rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas kung hindi usigin ang taong gusto nila usigin. Ito po ang nangyayari. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po rin yun. Yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing ay talaga pong matatawa kami.
Ayaw ko na pong babae nyo. Ibig sabihin, in layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Correct. Ano, power bank? Power bank. May laman dyan ka? Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag Sa akin wala na. 20 na lang. nang di pagsangayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang termino. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, Kaya bistak na lang, meron pa tumutukoy po doon sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and for what? For nothing, for nothing. Sabi po niya ito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. Sa tempest in a teacup, ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap natin. Ito ang ating katupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ilan na ba yan? 6,000? Sumagot po! Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, sabi po niya, ito po, kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon to sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya pag-address sa mga problema ng bansa? Nasaan kaya sila? Wala, Nandun kunwari kaya lang sila yan. sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Sa Makati, tayo pong lahat ngayon na sama-samang nagkakatipon ngayon na hindi ko mabiyan kung ilang, baka meron 1 milyon po yan. Hindi kayo palopang tanan? Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema ng ating bansa.